So, tubig at saka pagkain, mataas. Pero anong ginagawa ng presidente? Yung pangako, 2022, may isa, kahit isa lang, na pabrika na bago, na bunga ng mga pagbiyahe niya. Walang bagong trabaho na bunga ng biyahe ng Pangulong ito. Karapatan natin magsalita. Karapatan natin sa saligang batas. Alam niyo ba yung pag-hire ng tolls ay pinipigilan nila yung karapatan natin na yon? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, ngayon na wala akong boss, di pwede na akong magsalita. Saya. Ang problema pag walang trabaho, di ba kain tayo ng kain? Kain ako ng kain. Kaya lang, hindi ko na magawa yon. Kasi ang mahal ng presyo ng pagkain. Sino dito nakakaramdam? Dati makakabili ka 20 pesos, at least nakatatlong kutsinta ka eh. Mahilig kasi ako sa kakanin. Mahilig ako na kumakain ng Pinoy food. Pero hindi na talaga magagawa yan ngayon. Ayon sa Central Bank, ang inflation dito sa Pilipinas, hindi lang dulot ng taas ng presyo ng krudo. Dulot siya ng taas ng presyo ng pagkain. Okay? Ngayon, anong ginawa ng presidente nung nakita niya na mahal ang presyo ng pagkain? Alam niyo yung ginawa niya? Nag-order ng importation. Pinababaan ang presyo ng taripa. Okay lang sana kung kaka-import natin, bababa presyo ng pagkain. Pero ginagawa na natin yan since 2022. 2023, nag-expire na yung mababang taripa sa Rice Tarification Law. Doon sa Rice Tarification Law, 40 to 50% ang tariff rate pag nag-import tayo ng bigas. Mataas siya talaga para maprotektahan yung mga magsasaka. Sa 35% yan nung panahon ng pandemya. Kasi kinabahan si Presidente Duterte na baka hindi natin mapakain lahat ng mga kapatid nating naghihirap. Okay. Nag-expire ang 35% December 2023. Anong ginawa ng Pangulo? In-extend. So 35% pa rin. Anong ginawa niya pagkatapos nun? Sinabihan siya, Sem, mataas pa rin ang presyo ng pagkain. So anong ginawa niya? Binabaan niya yung taripa to 15%. Okay? Bakit? Ang problema sa ginawa ni Presidente, yung taripa na yan ang ginagamit natin para masupplement yung kinikita ng mga magsasaka. Okay? So pag binabaan natin ang taripa, mababa rin ang mabibigay natin sa magsasaka. Ang mga magsasaka natin nalulugi kasi yung mga traders, binabarat sila pag binibili ang bigas. So ngayon, mababa na yung binibigay ng gobyerno, barat pa yung mga traders. Yung mga traders, yung importers. At dahil 15% na lang ang taripa sa bigas, sinong yumayaman? Yung mga traders. Guess mo kung sino yung mga kaibigan ng Pangulo? Mismo. Diba? So, ngayon, alam niya na kahit magbaba ng taripa, hindi bumababa presyo ng pagkain. Binabaan pa rin niya. So, sino ang kikita? Yung mga traders. Kikita ba ang magsasaka? Nagmumura ba pagkain? Sinong naghihirap? Tayo. Okay? Mahal ba tayo ng presidente?
Ang mahal, pagkain. Mahal din ang tubig. Pumasok ang 2024. Anong unang ginawa ng mga water concessionaires? Tinaas ang presyo ng tubig. Ang sabi nila, El Nino kasi. Pues, tapos na po ang summer. Umulan nga kanina, di ba? Bumababa presyo ng tubig? Sa tingin nyo, bababa pa yon? So, tubig at saka pagkain, mataas. Pero anong ginagawa ng presidente? Ng ibang bansa. Nagparty. Bumiyahe. Alam nyo ba yung purpose ng biyahe ng Pangulo? Ang sabi niya, ako pa nagsabi kasi kalihim ako ng press dati. Kaya siya bumabiyahe abroad. Kasi naghihikayat siya ng mga investors. 2 taon niya halos ginagamit yon. Ay, more than 1 year niya ginagamit yung excuse na yon. Ay, sabi niya, para may mag-invest dito sa Pilipinas. Siya daw po yung salesman, punta sa ibang bansa, tapos maghihikayat siya ng mga magtatayo ng mga pabrika dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, anong taon na? 2024. Yung pangako, 2022. May isa, kahit isa lang, na pabrika na bago, na bunga ng mga pagbiyahe niya? Wala. Walang bagong trabaho na bunga ng biyahe ng Pangulong ito. Okay? Siguro naman pwede na tayong maningil, ano? Okay? Ilang bilyon ang ginastos sa dami ng biyahe. Pero, wala tayong nakikita na binunga ito. So, distab ba yung ginagawa natin? Hindi. Naniningil lang tayo. Sila mismo nagsabi eh. Siya po mismo nag-announce, maghihikayat ng investors. Pues, hindi pumasok ang investors. Bakit? Kasi mahal ang pagkain, mahal ang tubig, mahal ang kuryente, matraffic, kukunti ang trabaho, mataas ang crime rate. Hindi muna niya inayos lahat ng ito bago siya naghikayat ng investors. So, medyo mali, ano? Inuna yung biyahe. Hindi muna inayos yung problema dito. Okay lang naman yung biyahe. Okay lang for diplomatic relations. Okay lang yan para sa trade. Wala pa rin trade na bago. Pero okay lang yan. Talagang miyembro tayo ng isang komunidad ng mga ibang bansa. Pero, ang sabi niya, nagbago na yung tono. Nung tinanong siya, bakit biyahe kayo ng biyahe? Ang sabi niya, naghahanap po ng kakampi. Tapos maghahanap ka ng kakampi. Ano ba yan? In the meantime, sige, hanap siya ng kakampi. Okay din lang. Kaya lang, iniiwan nila tayo dito. Gutom kasi mahal ang presyo ng pagkain. Uhaw kasi mahal ang presyo ng tubig. At kadalasan, brown out pa. O sinong nakaranas? Recently, nag-brown out tayo. Bakit? Kulang ang produksyon ng kuryente. So, teka muna, Mr. President, hindi ba dapat inuna natin yung paggawa ng kuryente para sapat? Hindi lang para dun sa mga dadating, pero para sa atin. Di ba dapat inuna nila tayo? Di ba dapat, para mabuhay, kailangan na natin ng pagkain, tubig, kailangan natin ng kuryente. Pero inuna nila, una, maghanap daw ng investors. Ngayon, naghahanap ng kakampi. Okay. Pero okay lang na magutom tayo. Araw-araw, kasi nag-vlog ako, oy, sino ditong sumusunod sa amin sa Luminous? Oy, bakit ang konti nyo? sino yung mga susunod? Magpa-follow sa Luminous. Okay, game. Mag-follow naman kayo. Okay, Luminous sa Facebook, bago kami magurgur.
Okay? Follow muna kayo sa Luminous, Facebook, YouTube, tsaka TikTok. Okay? Meron din Rumble kung sakali. Okay? So, araw-araw, nagwa-vlog ako. Tapos, may susulpot yung mga trolls na hinahire ng gobyerno. Alam kong hinahire nila ng gobyerno kasi, bilang kalihim ng press, alam ko yung mga operations ng ganyan. So, okay, may dadating na troll, sasabihin, oy, bakit kayo nagdi-distab? Katulad nga yung sinabi ni Attorney Glenn, ha? Distab? Teka muna, anong gagawin natin pag gutom tayo? Tatahimik tayo? Yun ba yung ibig sabihin nito? Diba? Yes? Pag mahal ang presyo ng pagkain, ng tubig, ng kuryente, transportation, pag kulang ang trabaho, pag hindi nila tayo pinapansin, pag nag-hire sila ng trolls para tumahimik tayo, anong gagawin natin? Magkuprotesta, mag-iingay. Karapatan natin magsalita. Karapatan natin sa saligang batas. Alam nyo ba yung pag-hire ng trolls ay pinipigilan nila yung karapatan natin na yon? Kasi ang purpose ng mga trolls nila ay patahimikin kami. Patahimikin kayo. Patahimikin lahat ng gustong magsalita lang para ipaalam sa gobyerno yung kanilang hinanaing.